Kumusta sa inyong lahat? Ako po si Dr. Althea Ramos. Ngayon ay aalamin at susuriin natin ang paksang paano pababain ang creatinine at palakasin ang bato sa edad 50 pataas. Mga minamahal na nanay at tatay, sa loob ng aking 25 taong karanasan bilang doktor, tuwing humaharap ako sa mga pasyenteng may edad na sa aking klinika, palagi kong napapansin ang isang napaka-interesanteng bagay. May mga taong napakalinis kumain, umiiwas sa maraming bagay, pero ang kanilang creatinine levels ay patuloy pa ring tumataas ng paunti-unti. Sa kabilang banda, may mga taong binago lang ang isang napakaliit na gawi sa kanilang pagkain, pero ang kanilang creatinine ay bumaba ng mabilis, na kahit ako ay nagulat. Nang pag-aralan ko ito ng mas malalim, napagtanto ko na hindi lang ang uri ng pagkain ang nagdidikta sa kalusugan ng ating mga bato, kidneys, kundi kung paano natin ipinapasok ang pagkain sa katawan, gaano karami, kailan, at sa anong pagkakasunod-sunod. Ayon sa World Health Organization WHO, humigit kumulang 10 hanggang 12% ng mga taong nasa edad 60 pataas ang may senyales ng paghina ng bato sa mild na antas ng hindi nila namamalayan. Ang nakababahala dito ay ang natural na bilis ng pagsala ng bato, filtration rate, ay bumababa ng halos 1% bawat taon pagkalampas ng edad 50. Ang numerong ito ay maaaring tumaas sa 3 hanggang 5% kung ang isang tao ay may high blood pressure, diabetes, sobra sa timbang, o hindi kumakain sa tamang oras. Maraming pag-aaral sa Asia, kabilang na dito sa Pilipinas, ang nagtatala na sa pamamagitan lamang ng pagbabago sa 3 elemento ang dami ng asin, oras ng pagkain, at pagkakasunod-sunod ng pagkain ang presyon sa bato ay maaaring mabawasan ng 10 hanggang 18% bawat araw. Isang numero na parang maliit pakinggan, pero para sa isang organ na nagtatrabaho ng 24 oras tulad ng bato, ito ay isang napakahalagang ginhawa. Gusto kong ikwento sa inyo ang tungkol sa isang lolo na 82 anyos mula sa Batangas na nakilala ko kamakailan. Ang kanyang creatinine ay bumaba mula aman 90 patungong 130 sa loob lamang ng halos 2 buwan. Ang ikinagulat ko, hindi siya uminom ng bagong gamot, hindi nagdialysis at hindi uminom ng anumang mamahaling herbal supplements. Binago lang niya ang 3 gawi sa pagkain na itinuro ko. Pakinggan man ay simple, pero ang mekanismo sa likod nito ay napakasiyentipiko. Kapag ang bato ay nabawasan ng trabaho sa tamang oras at tamang paraan, kusa itong nagre-recover ayon sa natural na kakayahan ng katawan. Ikinuwento ko ito hindi para umasa kayo sa himala, kundi para makita ninyo na ang bato ng mga nakatatanda ay may kakayahan pang mag-adjust basta't alam natin ang tamang pag-aalaga. Marami sa inyo ang nag-iisip na para maging malusog ang bato, kailangan ng gamot o uminom ng maraming food supplements. Pero sa karanasan ko sa loob ng maraming taon, minsan, ang kailangan lang ay ayusin ng kaunti ang paraan ng pagkain para natural na bumaba ang creatinine, maging stable ang blood pressure, at maging mahimbing ang tulog. Sa video na ito, samahan ninyo akong himayin ng dahan-dahan ang bawat bahagi para maintindihan ninyo kung bakit tumataas ang creatinine at anong mga prinsipyo ang makakatulong sa pag-recover ng bato. Palalawakin ko rin ang usapan tungkol sa pagkain sa bawat yugto ng sakit sa bato mula stage 1 hanggang stage 3, paano i-monitor ang kalusugan sa bahay, at mga simpleng ehersisyo para mas makapagpahinga ang bato sa gabi. Umaasa ako na pagkatapos ninyong mapakinggan ito, makakahanap kayo ng paraan ng pag-aalaga na magaan pero epektibo para sa inyong mga bato. Bakit tumataas ang creatinine at mabilis humina ang bato pagkalampas ng edad 50? Mga nanay at tatay, bago natin pag-usapan ang kung ano ang dapat kainin at iwasan, kailangan muna nating intindihin ang ugat. Bakit tumataas ang creatinine sa paglipas ng panahon at bakit may mga taong mabilis tumaas ito, samantalang ang iba ay mabagal? Ano ba ang creatinine? Saan ito nanggagaling at paano ito pinoproseso ng bato? Ang creatinine ay isang dumi, waste product, na nagmumula sa aktibidad ng ating mga kalamnan, muscles. Araw-araw, ang katawan ay gumagawa ng halos pare-parehong dami ng creatinine at ang trabaho ng bato ay salain ito palabas sa pamamagitan ng ihi. Kung malusog ang bato, nailalabas ang creatinine ng maayos. Pero kapag nagsisimulang humina ang bato, naiiwan ang creatinine sa dugo at ang numero ay unti-unting tumataas. Karaniwan, pagkalampas ng edad 50, ang bilis ng pagsala ng bato ay bumababa ng 1% bawat taon. Ibig sabihin, kahit na kayo ay malusog at walang sakit, ang bato ay natural na humihina sa pagtanda. Gayunpaman, may mga salik na tahimik na nagpapabilis sa paghinang ito na hindi natin gaanong napapansin. Una,
Ang matagalang pagkain ng maalat. Ang sodium ay nagpapasikip ng mga ugat sa bato at nagpapataas ng presyon sa maliliit na filters ng bato. Ang mga survey sa nutrisyon dito sa Pilipinas ay nagpapakita na ang mga Pilipino ay kumakain ng maraming asin. Mahilig tayo sa patis, bagoong, toyo, at mga tuyo na higit pa sa kakayahang tiisin ng bato. Pangalawa, ang gawin ng pagkain ng hapunan ng late. Ang gabi ay oras kung kailan bumabagal ang aktibidad ng bato para maghanda sa pag-recover. Pero marami sa inyo ang kumakain sa oras na kailangan na nitong magpahinga. Kung ang hapunan ay maraming pulang karne, red meat, maraming asin o maraming kanin, mapipilitan ang bato na magtrabaho buong magdamag. Iyan ang dahilan kung bakit kinabukasan ay mabigat ang inyong ulo, madalas umihi sa gabi, at hindi malalim ang tulog. Pangatlo, ang maling oras ng pag-inom ng tubig. Sa araw ay kaunti lang ang iniinom, tapos sa gabi ay iinom ng marami para bumawi. Napipilitan ang bato na mag-overtime kung kailan nagpapahinga na dapat ang katawan, kaya tumataas ang creatinine ng tahimik. Pang-apat, ang malakas na pagbabago-bago ng blood sugar at blood pressure. Para sa mga may diabetes at high blood, ang ilang araw lang na hindi stable ang sugar o pabago-bago ang presyon ay nagbibigay na ng malaking pasanin sa bato. May iba pang salik tulad ng sobrang timbang, stress, pag-abuso sa mga painkillers, gamot sa rayuma o sakit ng katawan, sobrang pagkain ng protina, o maling pagkakasunod-sunod ng pagkain. Lahat ng ito ay nagpapatong-patong kaya napupuwersa ang bato sa loob ng maraming taon na nagiging sanhi ng patuloy na pagtaas ng creatinine. Ang mahalagang tandaan, ang creatinine ay hindi biglang tumataas sa loob ng isang araw. Tumataas ito sa loob ng maraming taon. Bawat pagkakataon na kumain tayo ng medyo maalat, kumain ng late, uminom ng tubig sa maling oras, lumiban sa almusal, o kumain ng prutas sa maling oras, bawat gawi ay parang isang patak ng tubig na pumapatak sa bato. Kaunti lang ayos lang, pero sa paglipas ng mga araw at buwan, mapapagod ang bato at magpapadala ng signal ng alarma. Ang magandang balita ay may kakayahang mag-recover ang bato kung mababawasan ang trabaho nito sa tamang paraan. Sa loob lamang ng 2 hanggang 6 na linggo ng pag-aayos ng pagkain at pamumuhay, marami sa inyo ang makakakita ng pagbabago. Mababawasan ang pag-ihi sa gabi, mawawala ang manas sa paa, gaganda ang tulog, at gagaan ang pakiramdam. Iyan ay senyales na nakakapagpahinga na ang mga filter ng bato, gumaganda ang daloy ng dugo, at nagsisimula ng bumaba ang creatinine. At ngayon, ibabahagi ko ang pinakamahalaga, ang 5 prinsipyo ng pagkain para sa malusog na bato hanggang edad 90 na kayang gawin ng kahit sino. Ito ang pundasyong itinuturo ko sa libu-libong pasyente ko sa loob ng maraming taon. Simple pero napaka-epektibo. 5 prinsipyo ng pagkain para sa malusog na bato hanggang edad 90. Matapos nating maintindihan kung bakit tumataas ang creatinine, dadako na tayo sa pinakamahalagang bahagi. Ang espesyal sa 5 prinsipyong ito ay hindi ninyo kailangang mag-diet ng sobra o bumili ng mamahaling pagkain. Ang kailangan lang ay ayusin ang oras, pagkakasunod-sunod, at dami ng kinakain para mabawasan ang trabaho ng bato. Naniniwala ako na kung pakikinggan ninyo itong mabuti at gagawin ng tama, sa loob ng 1 hanggang 2 linggo, ay magsasabi na ang inyong katawan. Prinsipyo 1. Bawasan ng asin pero sa tamang paraan. Mga nanay at tatay, alam nating lahat na ang pagkain ng matabang ay mabuti sa puso at bato, pero ang maling pagbabawas ng asin ay hindi nagiging epektibo. Maraming pasyente ang pumupunta sa klinika ko at sinasabing nagbawas na sila ng asin, pero kapag tinignan ang kanilang kinakain, mataas pa rin ang sodium. May 3 karaniwang pagkakamali. 1. Nagbawas ng asin pero nagdagdag ng patis, toyo at sausawan. Ang 1 kutsara ng patis o toyo ay maaaring maglaman ng halos kalahati ng rekomendadong sodium para sa buong araw. Ibig sabihin, kapag nag-adobo o sinigang kayo na medyo malasa, triple o quadruple na ang trabaho ng bato. 2. Nakasanayang maalat dahil sa pamilya. Maraming nakatatanda ang sanay sa maalat na ulam at sabaw mula pa noong kabataan gaya ng paggamit ng bagoong o tuyo. Pero habang tumatanda, mas nagiging sensitibo ang bato sa asin. San? Ang pagbawas ng asin ay hindi katumbas ng pagbawas ng sodium. Marami ang hindi naglalagay ng asin pero kumakain naman ng hotdog, longganisa, tocino, delata o noodles. Ang mga ito ay may napakataas na sodium kahit hindi sobrang alat sa panlasa. Paano ang tamang pagbabawas? Subukan ang 4 na ito. 1.
Bawasan ng 30% ang asin araw-araw at palitan ang lasa gamit ang bawang, luya, paminta, kalamansi o mga herbs. Ang mga ito ay nagpapasarap ng pagkain nang hindi kailangan ng maraming asin. Anba, haluin ang patis sa tubig, imix, para mabawasan ang tapang ng 40,050%. May lasa pa rin pero kalahati na ang sodium. 3. Piliin ang mga pagkaing nilaga, steamed o sabaw na matabang, tulad ng tinola o nilagang baka na maraming gulay. Huwag laging prito o adobo. 4. Tikman muna bago timplahan. Ito ay maliit na gawi pero malaki ang epekto. Kadalasan kasi, nagdadagdag tayo ng sausawan bago patikman ang pagkain. Kapag bumaba ang sodium, bababa ang blood pressure, mawawala ang manas, at gagaan ang trabaho ng puso at bato, kaya bababa rin ang creatinine. Prinsipyo to, kumain sa 3 golden times. Tamang oras. Marami ang nag-aakala na kapag kumain ng kaunti, gaganda na ang bato. Pero ayaw ng bato ng sobrang gutom o sobrang busog. Gusto ng bato ang tamang oras. May sariling body clock ang ating bato. Malakas ito sa umaga, stable sa tanghali, at nagpapahinga sa gabi, bumababa ang aktibidad ng 40%. Almusal, dapat mainit at magaan. Lugaw, nilagang kamote, oatmeal, wheat bread, isang nilagang itlog, o tokwa. Ang almusal ay gumigising sa tiyan at dahan-dahang nagpapaandar sa bato. Tanghalian, ito ang pinakamahalaga. Dito pinakamalakas ang metabolismo. Pwede kayong kumain ng kumpletong gulay, isda at kanin. Hapunan, dapat kumain ng maaga, bago 7:30 ng gabi. Kaunti lang ang protina, mas mainam ang steamed o may sabaw at gulay. Kapag kumain kayo ng steak, lechon o maraming kanin sa gabi, tataas ang urea sa dugo at magtatrabaho ang bato habang tulog kayo. Ito ang dahilan ng pag-ihi sa gabi. May nakilala akong tito, 68 anyos. Tumaas ang creatinine mula 1.2 naging 2.0 kahit sabi niya ay kaunti lang siya kumain. Nalaman ko na hindi siya nag-almusal, nagmamadali sa tanghali, pero kumpleto ang hapunan minsan 9 PM na. Nang ayusin namin sa 3 tamang oras, bumaba ang creatinine niya sa 1. 6 at naging mahimbing ang tulog. Prinsipyo 3. Pagkakasunod-sunod ng pagkain. 4 or layers. Ito ang madalas na pagkakamali nating mga Pilipino. Pag-upo sa lamesa, sandok agad ng kanin at ulam. Ang ganitong pagkakasunod-sunod ay nagbubuhos ng maraming asukal, protina, at asin sa bato ng sabay-sabay. Baguhin natin, kumain muna ng gulay. Ang fiber sa gulay ay gumagawa ng lambat sa bituka na pumipigil sa mabilis na pag-absorb ng asukal at asin. Ang tamang pagkakasunod-sunod. Gulay. Kahit anong gulay, kangkong, talbos ng kamote, okra, 1 o 2 subo muna. Ito ang proteksyon. 2. Protina. Isda, tokwa, manok, walang balat. Mas mainam ang puting karne kaysa pulang karne. 3. Kanin, starch. Kumain ng dahan-dahan para hindi biglang tumaas ang sugar. 4. Prutas. Pero kainin ito malayo sa oras ng kain merienda. May isang lolo, 70 anyos sa Quezon City, ang taas ng creatinine kahit umiiwas sa karne. Yun pala, laging huli ang gulay. Nang inuna niya ang gulay, bumaba ang creatinine niya mula 2.1 to 1.6. Prinsipyo 4. Prutas, tamang oras at tamang dami. Huwag kumain ng prutas bilang dessert agad pagkatapos kumain. Ang prutas ay may potassium at asukal. Kung kakainin agad pagkatapos ng kanin at ulam, dagdag trabaho ito sa bato na abala pa sa pagtunaw ng inyong kinain. Isipin ninyo, parang nagtatrabaho ang bato ng todo tapos binigyan nyo pa ng bagong trabaho agad. Kainin ang prutas 60 hanggang 90 minuto pagkatapos ng main meal. Piliin ang prutas na mababa sa potassium, mansanas, peras, pakwan, kunti lang. Mag-ingat sa saging kung mataas na ang potassium. Iwasan ang prutas pagkalampas ng 7:30 PM. Prinsipyo, uminom ng tubig sa rhythm na 2 layang 2 layang 2. Ang tamang oras ng pag-inom ay mas mahalaga kaysa sa dami. Marami ang hindi umiinom sa araw, tapos babawi sa gabi. Mali iyon. 2 baso sa umaga, inumin ng dahan-dahan. 2 baso sa tanghali, bago o pagkatapos kumain datatapong mince gap. 2 baso sa hapon bago. Gusto ng bato na magsala ng tubig habang gising pa ang katawan. Pagkalampas ng 8 PM, bawas-bawasan na ang tubig para hindi maihi sa gabi at makapahinga ang bato. Subukan ang 2 lapak 2 rhythm sa loob ng 3,005 araw. Mababawasan agad ang pag-ihi sa gabi.
2 golden tips para natural na bumaba ang creatinine. Pagkatapos gawin ang 5 prinsipyo, heto ang 2 simpleng tip na napaka-epektibo at walang gastos. Golden tip 1. Bawasan ang pulang karne, damihan ng isda at tokwa. Ang pulang karne baboy at baka, lechon, adobo, kaldereta, ay nagpo-produce ng maraming nitrogen waste. Kapag bata pa, kaya itong linisin ng bato. Pero sa edad 50 pataas, hirap na ang bato. Ang puting karne, isda, manok at tokwa ay mas malinis at kaunti ang duming iniiwan. Hindi kailangang tanggalin lahat, pero gawing 1,002 beses na lang kada linggo ang baboy, baka. Stage 1, 0,8 g protein per kilogram ang timbang. Stage 2, 0,6 protein. Stage 3, 0,5 gram protein. Halimbawa, kung 60 kg ka, mga isang hiwa ng isda na kasing laki ng palad at 2,003 piraso ng tokwa lang sa isang araw. Golden tip 2, belly breathing, hingang, tiyan, ng 10 minuto. Kapag stress tayo, mababaw ang hininga. Kulang ang oxygen sa bato kaya sumisikip ang ugat nito. Ang belly breathing ay nagpapataas ng oxygen at nagpapababa ng blood pressure. Humiga o umupo. Ilagay ang kamay sa tiyan. Huminga ng malalim, ilong hanggang lumobo ang tiyan. Huminga palabas bibig hanggang umimpis ang tiyan. Gawin ito 10 minuto bago matulog. Nakakabawas ito ng stress sa bato. 3 grupo ng tao na madaling tumaas ang creatinine kahit tama ang pagkain. May mga tao na kahit anong ingat sa pagkain, tumataas pa rin ang creatinine. Sila ay 1. Mga diabetiko na pabago-bago ang sugar. Kung ang sugar nyo ay parang roller coaster mataas sa umaga, mababa sa tanghay, nahihirapan ang bato. Huwag lumiban sa pagkain lalo na almusal para hindi bumagsak at biglang tumaas ang sugar. Kumain ng brown rice o mais kaysa sobrang puting kanin. R. Mga may high blood pressure. Kung uminom kayo ng tubig sa gabi, tataas ang BP habang tulog. Sundin ang 2.2.2 water rule at mag-belly breathing. 3. Mga umiinom ng pain relievers. Ang madalas na pag-inom ng gamot sa rayuma o sakit ng ulo, tulad ng ibuprofen, mefenamic acid, at BPP, ay nagpapasikip ng ugat sa bato. Kung kaya, gumamit ng warm compress o masahe. Kung kailangan talaga ng gamot, kumonsulta sa doktor para sa ligtas na gamot sa bato. Gabay sa pagkain sa bawat yugto ng sakit sa bato. Stages. Ang pagkain ay dapat ibagay sa stage ng sakit. Stage 1. Bawasan ng asin max 5g day. Sundin ang 4 layers na pagkain. Uminom ng tubig sa tamang oras. Stage 2. Bawasan ang protina isda, tokwa na lang. Limitahan ang bagoong patis. Hapunan bago mag 7:30 p.m. Stage 3. Mas mahigpit. Bawasan ang protina iron 0.5g kilogram. Iwasan ang pulang karne sa gabi. Mag-ingat sa prutas na mataas sa potassium saging, mangga, langka. Bawasan ang asin max 2g day. Kumain ng madaling tunawin tulad ng lugaw o steamed fish. Paano i-monitor ang bato sa bahay? May 3 senyales na ibinibigay ang katawan. 1. Ihi. Kung mapusyaw na dilaw at tuloy-tuloy, maganda. Kung madalas umihi sa gabi, nocturia, o mabula ang ihi, kailangan ng check-up. 2. Manas. Kung maga ang mata o paa sa umaga, baka may water retention. Bawasan ng asin sa gabi. San. Tulog at pagod. Kung paggising sa umaga ay pagod pa rin at mabigat ang ulo, senyales ito na hindi nakapaglinis ng maayos ang bato sa gabi. Kung nasa stage 1 o 2, magpa-check up kada 3 buwan. Kung may diabetes o high blood, kada 8 linggo. Paglalahat. Mga kababayan, narito ang checklist ng 7 hakbang para sa pag-recover ng bato. 1. Bawasan ang asin at sausawan sa tamang paraan. 2. Kumain sa 3 golden times. Huwag mag-skip ng almusal, agahan ng hapunan. San. Sundin ang pagkakasunod-sunod. Gulay muna, bago ulam at kanin. 4. Prutas. Kainin 1 oras pagkatapos kumain. Iwasan sa gabi. Number 5. Tubig, rhythm, natulak-tulak 2. 6. Bawasan ang pulang karne baboy, baka. Number 7. Belly breathing bago matulog. Kung gagawin ninyo ito ng tuloy-tuloy sa loob ng 2 hanggang 6 na linggo, mararamdaman ninyo ang ginhawa. Kung nakatulong ang video na ito, paki-comment sa ibaba para malaman ko na kasama ko kayo sa paglalakbay na ito sa kalusugan. I-share ninyo ito sa inyong pamilya at mga kaibigan, lalo na sa mga nag-aalala sa kanilang creatinine. Maaari rin kayong mag-subscribe sa ating channel para sa mga susunod na talakayan tungkol sa puso, atay, bato, diabetes at high blood.
Maraming salamat sa pakikinig. Ako po si Dr. Althea Ramos. Hangad ko ang inyong masiglang pangangatawan, mahimbing na tulog, at magaan na pakiramdam. Magkita-kita po tayo sa susunod na video.